Nagsisimula ang donghua natin sa isang ina na inihahatid ang kanyang mga anak sa daycare at ang lahat ay napaka-normal. Ngunit bigla, nang walang anumang babala, ay may lumitaw sa ibabaw ng ulo ng bawat isa sa kanila na parang screen na nagpapakita ng kanilang level. Siyempre, ay walang nakakaintindi kung ano iyon. Ngunit biglang bumukas ang isang crack sa langit at mula rito ay lumabas ang isang nakakatakot at kahindek-hindek na halimaw. At ang nakakagulat, ang level nito ay 55, samantalang ang batang ito na si Yehao ay level 1 lamang at ang kanyang nakababatang kapatid ay level 2. Ibig sabihin, ay literal na wala silang laban sa sandaling iyon. At syempre, nang makita ng mga tao ang halimaw, ay tumakbo sila ng buong bilis palayo sa lugar. Ngunit hindi sila pinatawad ng halimaw, napakabilis nitong sinimulan ang pagsira sa mga gusali, hinabol ang mga tao at pinunit sila ng walang awa. Literal na ang mga sigaw ay kumalat sa lahat ng dako at ang mga katawan ay lumilipad kung saan-saan. Sa oras na iyon, hawak ng ina ang kanyang mga anak habang tumatakbo at sandali silang huminto sa gilid. Sinabi ni Yehao sa kanyang ina na natatakot siya na papatayin sila ng halimaw. Sinagot siya ng kanyang ina, huwag kang mag-alala. Ang pinakamahalaga, anak ko, ay gusto kong palagi mong protektahan ang iyong kapatid. Ano man ang mangyari, ay manatili ka sa likod niya at huwag mo siyang iiwan. Pagkatapos, ay niyakap ng bata ang kanyang kapatid at sinabi sa kanyang ina na opo. Sa sandaling iyon, ay iniwan sila ng ina at tumungo sa halimaw na nagsasalita at sinasabing ang mga tao ay mahihina at parang mga langgam lamang. Doon, ay nagbago ang ekspresyon ng mukha ng ina. Sa loob ng isang segundo, ay nagbago ang kanyang anyo at nang walang anumang salita o babala, ay sinalakay niya ang halimaw ng buong lakas. Nagpakawala siya ng napakabilis at napakalalakas ng mga suntok, at syempre hindi inaasahan ng halimaw na ganoon siya kalakas. Gayunpaman, ay nag-focus ito at nagpakawala ng isang sumasabog na atake. Agad siyang nag-activate ng isang mahiwagang kalasag upang pigilan iyon, ngunit dahil sa sobrang lakas ng atake, ay nabasag ang kalasag sa loob lamang ng ilang sandali. Mabilis na lumapit ang halimaw sa kanya at umatake, at siya ay lumaban pabalik. Pagkatapos, ay nagbigay siya ng isang malupit na suntok na nagpasadsad sa halimaw sa pader. Nang tumingin ang halimaw sa kanya, ay napansin nito ang kanyang sandata at sinabi, "Siguradong iyan ang pinagmumula ng iyong kapangyarihan, ibigay mo iyan sa akin ngayon." Tumanggi ang ina, ngunit alam niya sa kanyang sarili na mas mataas ang level ng halimaw kaysa sa kanya, kaya sa huli ay mamamatay pa rin siya. Kaya gumawa siya ng isang matinding desisyon, ang magsakripisyo ng kanyang sarili. Tumingin siya sa kanyang mga anak sa huling pagkakataon, pagkatapos ay lumipad paitaas sa langit at ginamit ang kanyang tungkod. At boom, isang napakalaking pagsabog ang naganap na naging sanhi ng kanyang kamatayan at pagkawala ng halimaw. Matapos ang pangyayaring iyon, ay lumipas ang mga araw at taon. Ngayon, ay lumipat ang eksena sa akademya, kung saan naroon ang ating bida na si Yehao, na ngayon ay isa ng binata, matangkad at matipuno. Ang guro na nasa harap ay nagpapaliwanag ng lahat, at sinasabi na noong nakaraan, nang unang mabuksan ang crack sa langit, ay mas marami pang crack ang sumunod at dumami ang mga halimaw na lumalabas. Siguradong galing sila sa ibang mundo, at pumapasok sila sa mundo ng mga tao sa pamamagitan ng mga crack na iyon. Ngunit sa parehong panahon, ang mga tao ay nakakuha ng mga kamangha-manghang mahiwagang kapangyarihan na nagbigay sa kanila ng kakayahang labanan ang mga halimaw. Sa madaling salita, ang panganib ay nananatili pa rin at ang posibilidad ng paglitaw ng mga bagong halimaw. Anumang oras ay napakataas, ngunit ngayon, ang mga grupo na lumalaban sa mga halimaw ay kumalat na sa buong mundo, at kasama nila ang mga estudyante na patuloy na humaharap sa mga halimaw na ito. Sa akademyang ito, ay natututo ang mga estudyante kung paano pataasin ang kanilang level. At syempre, isa si Yehao sa kanila, at nalaman natin na siya ay nasa level 3 pa lamang. Matapos ang lecture, ay lumabas si Yehao, ngunit hinarang siya ng 3 estudyante mula sa kanyang klase. Binubuli nila siya dahil sa kanyang mababang level, at sinasabi na mula nang pumasok siya sa akademya ay hindi man lang tumaas ang kanyang level, at ang lakas niya ay parang sa bata lamang. 2 sa kanila ay nasa level 4, habang ang isa ay nasa level 5. Nang walang babala, ay sinabi ng isa sa kanila kay Yehao, "Isa kang basura at pabigat sa lipunan," at sinimulan siyang bugbugin. Sinubukan ni Yehao na depensahan ang sarili, ngunit wala itong silbi, tulad ng sinasabi nila, ay mahina siya. Ngunit kabaligtaran siya ng kanyang kapatid. Nang dumating ang kanyang kapatid, ay agad niyang sinuntok ang bully at pinasabog ito sa pader. Lumabas na siya ay nasa level 7, napakalakas. Nang makita siya ng mga bully, ay agad nilang kinuha ang kanilang kasama at tumakas.
Ngunit bago umalis, ay sinabi pa rin ng isa. Mananatili kang mahina habang buhay, umaasa sa kapatid mo, nakakahiya ka. Pagkatapos, ay sinabi ni Yunfei kay Yehaw na huwag pansinin ang mga iyon, at yayain siyang pumunta sa kanilang ama na naghihintay sa kanila. Pumunta sila sa isang restaurant, at doon ay ipinagdiwang nila ang kaarawan ni Yehaw. Sinabi ng kanyang kapatid na mag-wish siya, kaya ipinikit ni Yehaw ang kanyang mga mata at hiniling na maging malakas upang maprotektahan ang kanyang kapatid at pamilya, at matupad ang huling habilin ng kanyang ina. Ngunit bago pa niya maihipan ang kandila, ay isang pagsabog ang naganap. Lumitaw ang isang crack, at mula rito ay lumabas ang isang halimaw na agad pumatay ng mga tao. Ang mga mandirigma na dumating upang pigilan ito ay mas mababa ang level, kaya lahat sila ay napatay. Ang ama ni Yehaw, nang makita ito, ay sinabi kay Yehaw na kunin ang kanyang kapatid at tumakas. Pagkatapos, ay binago niya ang kanyang anyo at pinalakas ang kanyang katawan bago sumugod sa halimaw. Ngunit ang halimaw ay level 12, habang ang ama ay level 9 lamang, malaki ang agwat. At ito nga ang nangyari, isang malakas na suntok ang tumama sa ama at tinangay siya palayo. Nang makita ito ni Yunfei, ay agad siyang nagalit at umatake rin, ngunit walang epekto. Lalapitin na sana siya ng halimaw upang patayin, ngunit sa huling sandali ay pinigilan ito ni Yehaw at sinabi, dalhin mo si Papa at umalis kayo rito. Tumanggi ang kanyang kapatid, ngunit sinabi ni Yehaw na kung mananatili siya, ay mamamatay silang lahat. Sa sandaling iyon, ay tinamaan si Yehaw sa gitna ng katawan. Napasigaw ang kanyang kapatid. Tinapon siya ng halimaw at muling sumugod upang patayin si Yunfei. Sa mga sandaling iyon, ay hirap gumalaw si Yehaw at sinabi sa sarili, pasensya na, hindi ko natupad ang pangako ko inay. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, iyon na ba ang kanyang katapusan? Masaya kong sasabihin sa'yo na hindi pa. Bigla niyang natagpuan ang sarili sa ibang lugar, at may narinig siyang boses. Na-activate na ang sistema ng Game Master, nararamdaman niya ang napakalakas na enerhiya na pumapasok sa kanyang katawan. Bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata, at agad gumamit ng napakalakas na fire magic upang umatake sa halimaw. Pagkatapos, ay lumabas ang isang espada mula sa sistema. Ang kanyang kapatid ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita, si Yehaw na dating pinakamahina sa akademya, ang palaging pinuprotektahan, ay ngayon ang nagligtas sa kanya at halatang napakalakas na. Samantala, ay sinabi ng halimaw, hindi ko hahayaang talunin ako ng isang basurang level 3. Sumugod ito kay Yehaw, ngunit si Yehaw ay naging napakabilis, sunod-sunod ang kanyang mga atake at hindi na makasabay ang halimaw. Sa huli, ay tinamaan niya ito ng espada, at pagkatapos ay nagpakawala ng napakalakas na fire magic. Bumagsak ng husto ang buhay ng halimaw, at ito ay malubhang na sugatan. At ang tanging solusyon ngayon ay kailangan niyang mag-charge ng kanyang enerhiya, at ito ay sa pamamagitan ng pagsipsip ng lakas ng mga tao. Mula sa kanyang katawan ay lumabas ang mga pulang hibla na sumisipsip ng enerhiya mula sa lahat ng tao sa paligid niya. At nang matapos iyon, ay hindi lang siya gumaling, kundi tumaas pa ang kanyang level hanggang 15. At mabilis siyang sumugod kay Yehaw, na hindi na kayang salagin ang kanyang atake at malubhang na sugatan. Ang kanyang life energy ay bumaba sa mas mababa sa 10%. Bigla niyang narinig ang boses ng sistema na nagsasabi, gusto mo bang gamitin ang bihirang kasanayan? At syempre, agad siyang pumayag. At bigla, ay muli niyang nadagdagan ang kanyang lakas at hinatulan ang halimaw gamit ang isang kasanayang tinatawag na Crimson Fire. Sa sandaling iyon, ay sinabi ng halimaw, imposible, siguradong hindi ka isang normal na tao, sino ka ba talaga? Sa sandaling iyon, ay tuluyan ng tinapos ng ating bida ang halimaw, at sa wakas ay namatay na ito. Sa oras na iyon, ay nawala ng malay ang ating bida. Nang magising siya, ay natagpuan niya ang sarili sa isang lugar kung saan may nakaharap na screen ng sistema. Nakasaad doon na nakakuha siya ng 20,000 experience points, at maaari niya itong gamitin upang palakasin ang anumang kasanayan tulad ng pisikal na lakas, bilis, o iba pa. Sinabi ng bata, hindi ko naiintindihan ang nangyayari. Kaya ang sistema ay automatikong nagsalita at sinabi sa kanya. Nang ikaw ay mapunta sa isang napakapanganib na sitwasyon, ay nabuksan ang selyo ng iyong kapangyarihan at na-activate ang iyong sistema. Sa kasalukuyan, ay mayroon kang personalidad na tinatawag na Crimson Emperor na nagbibigay sa iyo ng napakalakas na kasanayan at napakataas na mahiwagang kapangyarihan. Maaari mo pang paunlarin ang mga kasanayang ito. At dahil natalo mo ang halimaw, ay umabot ka na sa level 10. Maaari mo na ngayong gamitin ang iyong experience points upang pataasin pa ang iyong level. At syempre, ginamit niya ito at tumaas ang kanyang level hanggang 12. Ngunit nang tingnan niya ang kanyang status panel, ay nakita niyang level 3 pa rin ang nakasulat.
Ipinaliwanag ng sistema na sa panlabas, ay level 3 ang nakikita, ngunit sa katotohanan, siya ay level 12 at ang kanyang lakas ay katumbas ng isang tunay na level 12. Siyempre ay labis ang kanyang tuwa, sa wakas ay hindi na siya mahina. At nagpasya siya na mula sa sandaling iyon, ay patutunayan niya ang kanyang sarili at lalo pang palalakasan ang kanyang mga kakayahan. Pagkatapos, ay lumabas siya mula sa sistema at bumalik sa totoong mundo. Natagpuan niya ang sarili sa ospital, lumabas siya at naglakad-lakad hanggang makarating sa silid ng kanyang ama. Doon, ay nakita niya si Yunfei na nagmamakaawa sa doktor na gamutin ang kanilang ama. Ngunit sinabi ng doktor, kung hindi ninyo kayang bayaran ang gastos, ay bakit pa kayo pumunta rito? Mga mahihirap, nakakainis, tunay na kasuklam-suklam. Patuloy na nagmakaawa si Yunfei at sinabi na ibebenta nila ang kanilang bahay at hinihiling na bigyan sila ng kaunting oras. Ngunit sinabi ng doktor, lumayo ka sa akin, hindi ako maghihintay, at itinulak siya palayo. Nakita ng ating bida ang lahat. Naiinis siya, ngunit pinigilan niya ang sarili at kumilos ng mahinahon. Lumapit siya sa doktor at sinabi, kunin mo ito. Ang tinutukoy niya ay ang kristal na nakuha mula sa halimaw na kanyang pinatay. Hindi makapaniwala ang doktor at sinabing ang kristal na iyon ay galing sa isang napakalakas na halimaw, at imposibleng ang isang mahina na level 3 ang pumatay nito. Ngunit sinabi ni Yehao, pinatay ko man o hindi, ang mahalaga ay may bayad ka. Sa huli, ay tinanggap ng doktor ang kristal, ngunit dahil bagong labas ito mula sa halimaw, ay napakainit nito at nasunog ang kanyang kamay. Ngunit sinamantala pa rin niya ang sitwasyon at sinabi na aabot sa 500,000 yen ang gasto sa paggamot. Kalahating milyon, isang malinaw na pananamantala. Dahil malubha ang kalagayan ng kanyang ama, ay hindi pumayag si Yehao na ilabas siya sa ospital. Sinabi niya sa doktor, bigyan mo ako ng 3 araw at ibibigay ko ang pera. Ngunit sumagot ang doktor, hindi, mayroon ka lamang 1 araw. Kung hindi, ay mamamatay ang iyong ama. Matapos sabihin iyon ng walang awang doktor, ay umalis siya. Sinabi ni Yunfei kay Yehao na halos imposibleng makakuha ng kalahating milyon sa loob ng 1 araw. Kahit ibenta pa nila ang bahay, ay hindi sila makakahanap agad ng bibili. Ngunit pinakalma siya ni Yehao at sinabi, huwag kang mag-alala. Sasali ako sa kompetisyon bukas sa akademya, narinig ko na napakalaki ng gantimpala. Nagustuhan ni Yunfei ang ideya at sinabi na sasali rin siya. Ngunit may kumpiyansang sinabi si Yehao, manatili ka rito, ako na ang sasali. Samantala, ang doktor ay palihim na nakikinig sa kanila. Nang marinig niya ang plano ni Yehao at ang kumpiyansa nito na manalo, ay lalo siyang nagduda. Kaya tinawagan niya ang isang tao gamit ang kanyang relo at sinabi na may isang kaina hinalang tao at kailangan nila itong bantayan, ang tinutukoy niya ay si Yehao. Kinabukasan, ay pumunta si Yehao sa akademya. Inanunsyo na magsisimula na ang kompetisyon, na pinangangasiwaan ng isang napakalakas na pamilya na siyang nagpopondo rito. Ang panganay na anak ng pamilyang iyon ay dumalo mismo, ang kanyang pangalan ay Mo Care. At ang gantimpala, ay 1,000,000 coins. Nang marinig ito ng mga estudyante, ay sumigaw sila sa sobrang kasabikan. Ngunit lalo silang nagulat nang sabihin ni Mo Care na ang mananalo ay makakasali sa isa sa pinakamalakas na city fighting team sa buong mundo, ang Team Mugang. Sa madaling salita, ay magsisimula na ang kompetisyon. Pupunta ang mga estudyante sa isang misteryosong kagubatan, at ang mananalo ay ang makakapatay sa berdeng halimaw na level 15. Ang ilang estudyante ay natakot, ang iba ay kinabahan, ngunit may ilan na mayabang, lalo na ang bully na dati nang nang-aapi kay Yehao na nagsabing sila ang mananalo. Ngunit ang ating bida, tahimik lamang siyang nakatayo, kalmado at may di matatawarang kumpiyansa. Sa sandaling inanunsyo ang simula at bumukas ang portal patungo sa kagubatan, ay siya ang unang pumasok. Nabigla ang lahat ng estudyante at napunta sa kanya ang kanilang atensyon. Maging si Mo Care ay nakatutok sa kanya, lalo na nang marinig niya ang balitang natalo nito ang halimaw na gagamba kahit mababa ang kanyang level. Sa madaling salita, ang lahat ng mata ay nakatutok sa ating bida. Pagkatapos, ay lumipat ang eksena sa loob ng kagubatan, kung saan si Yehao ay walang tigil na pumapatay ng maliliit na gagamba gamit ang kanyang fire magic. Napansin niya na ang kanyang level ay unti-unting tumataas, at ngayon ay gusto na niyang puntahan ang pinuno ng mga ito. Kaya agad siyang sumunod sa ilan sa kanila, hanggang sa makita niya sa harap niya ang isang magandang babae na mula rin sa kanyang akademya, na kasalukuyang nahulog sa isang bitag ng gagamba at nakagapos sa ganoong anyo. Tinawag siya ng babae at humingi ng tulong. Sinabi niya rito, hinaan mo ang boses mo, at mabilis siyang lumapit. Ginamit niya ang fire magic at agad na sinunog ang mga sapot na nakabalot rito.
Nahulog ang babae mula sa taas, at nang subukan siyang suluhin ng ating bida, ay nahulog din siya sa bitag kasama ng babae. Ngayon, ay pareho na silang nakagapos. Mabilis na kumilos si Yehaw at sinunog ang sapot ng gagamba na nagbibigki sa kanila sa puno. Pagkatapos, ay sinubukan niyang putulin ang mga sapot na gumagapos sa kanila. Sa sandaling iyon, ay dumating ang malaking gagamba at umatake agad sa ating bida. Nang walang pag-iisip, ay pinigilan niya ang atake gamit ang fire magic. Sumugod ang halimaw na gagamba sa kanila, kaya sabay silang gumalaw at hirap na umiwas. Patuloy silang hinahabol at hindi na nila alam kung ano ang gagawin, hanggang sa tuluyang naputol ng babae ang sapot at sa wakas ay nakagalaw si Yehaw. Ang halimaw ay sumugod muli pero isang malakas na suntok ang ibinigay ni Yehaw na tumama ng husto. Tumayo muli ang halimaw at sinubukang umatake, ngunit binuhat ni Yehaw ang babae at iniwas ang atake. Tumakbo si Yehaw ng buong bilis, literal na ang kanyang lakas at bilis ay naging halos 10 beses kaysa dati, o baka higit pa. Walang awa niyang pinatay ang maliliit na gagamba, walang pinatawad kahit isa. Ngunit hindi siya tinigilan ng higanteng gagamba na patuloy na umaatake gamit ang sapot. Sunod-sunod na atake mula kanan at kaliwa, at ang mga hampas ay nasa lahat ng direksyon. Ngunit nanatiling matatag si Yehaw, patuloy siyang umiiwas at lumalaban, hanggang sa dumating ang isang kapahamakan. Dalawang sapot ang pinakawalan ng halimaw, at sa kasamaang palad ay isa rito ang tumama kay Yehaw at naggapos sa kanya. Ngunit sino ba ang tinatapatan nila? Si Yehaw ito, walang epekto sa kanya ang ganoon. Sinira niya ang sapot gamit ang apoy, kumilos muli at sa isang sumasabog na fire attack, ay tinapos niya ang gagamba sa loob lamang ng ilang segundo. Pagkatapos ay kinuha niya ang isa sa mga pangil nito. Nang hawakan niya ito, ay napansin niyang binigyan siya ng sistema ng isa pang malakas na kasanayan na maaari niyang gamitin ng halos 3 beses. Nakakuha rin siya ng 1,000 points dahil sa pagkatalo sa halimaw, at 500 points dahil sa pagligtas sa babaeng ito, na ang pangalan ay Chan Chan. Matapos ang lahat ng iyon, ay aalis na sana si Yehaw upang ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay patungo sa mas malakas na halimaw. Ngunit hinabol siya ni Chan Chan at nakiusap na sumama sa kanya at lumaban silang magkasama. Gayunpaman, ay tinanggihan niya ito at sinabing hindi siya pumapayag. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang problema. Bigla, ay may narinig silang kakaibang tunog. Lumipat ang eksena sa isang grupo ng mga kabataan na nakikipaglaban sa isang dinosaur, at literal na hindi nila ito kayang labanan. Sa huli, ay tumakas sila ng mabilis. Makalipas ang ilang sandali, ay nawala ang tunog ng halimaw, kaya huminto sila at nagtaka. Ngunit bigla, ay inambush sila ng halimaw at agad pinatay ang isa sa kanila. Tumakbo ang natitira, ngunit saan sila pupunta? Hinuli ng halimaw ang isa pa, ngunit sa huling sandali bago siya mamatay, ay gumamit siya ng portal upang bumalik sa mundo ng tao, kaya't parang sumuko na rin siya. Ang pangatlong lalaki ay patuloy na tumatakbo. Samantala ay bumalik tayo kay Yehaw, na naglalakad kasama si Chan Chan matapos niyang payagan itong sumama sa kanya. Sa daan, ay nakita nila ang lalaking tumatakbo mula sa dinosaur. Nang makita sila, ay nagmakaawa ito na iligtas siya at gagawin niya ang kahit ano bilang kapalit. Walang pag-iisip, ay ginamit ni Chan Chan ang kanyang healing magic at iniligtas siya. Nakita ng halimaw ang lahat at inakala na ang tatlo ay magkakampi dahil tinulungan ni Chan Chan ang lalaki, kaya agad itong sumugod sa kanila. Mabilis na hinailan ni Yehaw si Chan Chan at nagtago sila sa likod ng isang bato. Ngunit sa sandaling iyon, ay nagpa siya ang lalaking iyon na tumakas muli. Hinawakan siya ni Yehaw at sinabi, "Saan ka pupunta? Tumayo ka at lumaban." Ngunit sumagot ito, "Paano ko lalabanan ang halimaw na iyon? Kahit ikaw Yehaw, hindi mo rin siya kayang talunin." Sinabi ni Yehaw, "Panoorin mo." Agad niyang ginamit ang kasanayang Hellfire at pinakawalan ito sa halimaw. Malubhang nasugatan ang halimaw. Ang lalaki ay paulit-ulit na humihingi ng tawad, ngunit ang totoo, ay niloloko lang niya sila. Naghintay siya ng tamang pagkakataon, at nang mawalan sila ng focus, ay umatake siya kay Chan Chan gamit ang kanyang sandata. Ngunit dahil sa mabilis na reaksyon ni Yehaw, ay agad niya itong napigilan at sinuntok sa mukha, dahilan upang umatras ito. Kaagad itong pinalabas mula sa kagubatan dahil itinuturing na siyang nandaya. Sinabi ni Yehaw, "Sa wakas, tapos na ang problema." Ngunit hindi pa, ang halimaw na dinosaur ay hindi pa patay. Ang level nito ay 18, imposibleng mamatay agad. Ngunit hindi ito pinansin ni Yehaw. Agad siyang nagpakawala ng fire attack, pagkatapos ay tinawag ang kanyang espada at sumugod sa halimaw. Kasabay nito, ay ginamit niya ang kanyang mga kamao na may kahangahangang kasanayan, sunod-sunod na atake. 1, 2, 3, sinugitan niya ang halimaw sa bawat bahagi ng katawan nito.
Nakita ni Chanchan ang lahat at labis siyang namangha. Sa huli, ay bumagsak ang halimaw sa lupa. Tinanong ni Chanchan kung patay na ba ito. Sumagot si Ye Hao, hindi pa. Malubha lang itong nasugatan dahil ang katawan nito ay may resistensya sa apoy at matibay ang balat, hindi ko ito kayang tapusin gamit ang aking mahika o espada lamang. Kailangan nating mag-isip ng paraan. At makalipas ang ilang minuto, ay may naalala siyang impormasyon na may isang uri ng spell na kayang gamitin ng mga healer. Ang mga dinosaur ay kayang paliitin ang kanilang sarili at gawing mas mahina, ngunit kailangan muna na ang kanilang life energy ay bumaba sa mas mababa sa 20%. Ibig sabihin, sa madaling salita, ay kailangang labanan muna ng ating bida ang halimaw at pababain ang kanyang enerhiya hanggang mas mababa sa 20%. At sa sandaling iyon, si Chanchan ang dapat pumasok at gamitin ang spell na iyon. Siyempre, nang marinig ito ng babae, ay agad siyang pumayag ng walang pag-aalinlangan. Ngunit bigla, ay sinurpresa sila ng halimaw gamit ang isang napakalakas na firebeam na muntik na silang mapatay. Mabuti na lang at sa huling sandali ay napigilan iyon ni Ye Hao. Agad siyang bumawi at umatake gamit ang fire magic, at ang halimaw ay napalibutan. Pumasok si Ye Hao at sunod-sunod na nagpakawala ng napakalalakas at kahangahangang mga suntok. Kaliwa kanan, taas baba, hanggang sa huling atake na nagpababa sa buhay ng halimaw sa mas mababa sa 20%. Sa loob lamang ng ilang sandali, ay ginamit ni Chanchan ang kanyang mahika at inactivate ang spell. Boom, tumama ito sa halimaw. At ang sorpresa, ang halimaw ay naging isang maliit at cute na dinosaur na ngayon ay takot na takot. Nagmakaawa si Chanchan na huwag nila itong patayin. Lumapit si Ye Hao at muntik na itong saksakin gamit ang espada, ngunit sa huling sandali ay tumigil siya at sinabing wala siyang pakialam. Hinawakan niya ang maliit na dinosaur at itinapon ito palayo. Pagkatapos nito, ay nakatanggap siya ng mensahe mula sa sistema na nagsasabing nakakuha siya ng 5,000 points mula sa legendary dinosaur. Dahil dito, ang kanyang mga kasanayan at pisikal na lakas ay lubos na nadagdagan. At gusto kong sabihin sa'yo, simula pa lang ito, nasa umpisa pa lamang tayo ng kwento. Mabilis na pumasok si Ye Hao sa sistema at nakita na nakakuha siya ng higit sa 50,000 experience points. Inalok siya ng sistema na bumili ng support skill. Humingi siya ng mas maraming detalye, kaya ipinaliwanag ng sistema na may 3 kasanayan. Una ay ang stealth na nagkakahalaga ng 50,000 points. Ikalawa ay ang explosive speed na nagkakahalaga ng 30,000 points. At ang huli ay ang Eye of Truth na nagkakahalaga ng 70,000 points. Nag-isip si Ye Hao at sinabi, ang Eye of Truth ay tiyak na may kinalaman sa paningin, at nasa kagubatan tayo ngayon kaya siguradong kakailanganin ko ito, kaya binili niya ito. Pagkatapos, ay lumabas siya mula sa sistema at nakita si Chanchan na may hawak na isang kakaibang itlog. Sinabi niya na nakita niya ito, at sinabi ni Ye Hao na kukunin nila ito hanggang malaman nila kung para saan ito. Agad silang umalis sa lugar. Sa kabilang panig, si Mo Care ay masusing nagmamasid kay Ye Hao, at lalo siyang humahanga sa kanyang lakas. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa mayabang na lalaki, si Lu Feng na kasama ang kanyang grupo. Ngunit hindi sila kumukuha ng experience sa pamamagitan ng pagpatay ng halimaw, kinukuha nila ito sa pamamagitan ng pag-atake sa ibang grupo at pagkuha ng kanilang mga puntos. At sa kasamaang palad ay pinapayagan ito ng kompetisyon. May ilang grupo rin na sinubukang gawin iyon kay Ye Hao, ngunit maling tao ang pinili nila. Madali silang natalo ni Ye Hao. Ang huling kalaban ay nagalit at sumugod sa kanya, ngunit pinigilan niya ito gamit lamang ang isang daliri. Pagkatapos ay pumasok si Chanchan at kinuha ang lahat ng kanilang kagamitan, at tuluyan silang tinanggal sa kompetisyon. Ngayon, ang team ni Ye Hao ang nangunguna sa ranking. Ginamit niya ang Eye of Truth at nalaman na kaya nitong ipakita ang kapaligiran ng napakalinaw. Sa tulong nito, ay natukoy niya ang lokasyon ng isang puno na tinatawag na Shadow Tree, kung saan matatagpuan ang berdeng halimaw na level 15. Agad silang nagtungo roon, ngunit nagpa siya si Ye Hao na huwag munang makialam. Bumili siya ng stealth skill at ginamit ito sa kanilang dalawa, naging invisible sila. Hindi makapaniwala si Chanchan, ngunit sinabi ni Ye Hao na maghintay at tingnan kung ano ang mangyayari. Sa oras na iyon, ay dumating ang grupo ni Feng na nakipagsanib puwersa sa isa pang grupo. Habang maayos ang lahat, ay biglang lumitaw ang halimaw na mukhang puno, ang pinakamalakas na halimaw sa kagubatan, ang tinatawag na Green Monster. Sumugod si Feng at inutusan ang kanyang mga kasama na umatake. Gumamit silang lahat ng mahika at mukhang malapit na silang manalo. Kaya sinabi ni Chanchan kay Ye Hao na dapat na silang bumaba at patayin ang halimaw upang makuha ang puntos. Ngunit sinabi ni Ye Hao,
huwag kang mag-alala, isa itong level 15 na halimaw, hindi ito mamamatay ng ganoon kadali. At tama nga siya. Ang halimaw ay nag-evolve, sumigaw ng malakas at lumikha ng mga hukay sa paligid nila, kung saan lumabas ang iba pang halimaw na katulad nito. Nataranta ang lahat at lumaban ng may takot. Samantala, si Yehaw ay nakaupo lamang sa taas, nanunood na parang nasa sinehan. Hanggang sa sinabi ni Chan Chan, kung hindi tayo kikilos ngayon ay marami ang mamamatay. Sumagot si Yehaw, huwag kang mag-alala. Agad niyang tinanggal ang stealth at bumaba. Gumamit siya ng fire spell na bumagsak tulad ng ulan ng apoy, at nilipol ang lahat ng halimaw. Nabigla ang mga estudyante, hindi maaaring ang taong level 3 ang gumawa nito. Ang ilan ay tumakas sa takot, ang iba ay sumubok umatake kay Yehaw, ngunit sa loob lamang ng ilang sandali ay pinatumba niya silang lahat gamit ang apoy. Ngunit napansin niya na ang pinakamalaking halimaw ay buhay pa, at mas lalo pang lumalakas. Sinubukan nitong hulihin sila mula sa ilalim ng lupa. Agad na binuhat ni Yehaw si Chan Chan at umiwas, ngunit ang ibang estudyante ay hindi nakapansin at agad silang nahuli. Ang tanging nakatakas ay si Feng na tumakbo ngunit napalibutan siya ng nakal-alasong usok. Gumamit siya ng kasanayan upang makalaban sa lason, ngunit bigla niyang nakita ang kanyang mga kasama na humihingi ng tulong. Ngunit ang totoo, ay mga halimaw iyon. Si Feng ay nagsimulang mag-hallucinate dahil sa lason. Sa sandaling iyon, ay pumasok si Yehaw at pinatay ang lahat ng halimaw at inutusan ang natitirang mga estudyante na tumakas. Dumating na ang oras ng kanyang pinakamalaking laban. Sumugod ang halimaw kay Yehaw gamit ang sunod-sunod na mabilis na atake, ngunit naiwasan niya ang lahat ng may kahusayan at perpektong galaw. At boom, agad siyang gumanti gamit ang fire barrier. Nakabawi ang halimaw at napigilan ang atake, ngunit nilinlang siya ni Yehaw, lumitaw sa likuran niya, at sa huling pagkakataon ay ginamit ang kanyang fire magic, pinatibay ang kanyang espada, at sa isang napakalakas at brutal na hampas, ay hiniwa niya ang halimaw sa dalawang bahagi. At sa wakas, ay idineklarang panalo si Yehaw sa kompetisyon. Pagkatapos, ay lumabas si Feng na buhay pa pala. Dahil sa galit sa pagkapanalo ni Yehaw, ay sumugod siya upang umatake, ngunit muli siyang pinatumba ni Yehaw at napilitang sumuko at umalis sa kagubatan. Ngayon, si Yehaw at si Chan Chan na lamang ang natitira. Binati siya ni Chan Chan sa kanyang tagumpay, at ibinigay ni Yehaw sa kanya ang isang kagamitan na nahulog mula sa berdeng halimaw. Dahil ito ay para sa mga healer, hindi niya ito kailangan. Tuwang-tuwa si Chan Chan at nagpasalamat, ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, ay biglang nagbitak ang lupa at may isang boses na nagsabing may problema sa lugar at kailangang umalis agad ang lahat at bumalik sa totoong mundo. Nagsimula ang countdown bago magsara ang portal. Hinawakan ni Yehaw ang kamay ni Chan Chan at tumakbo sila ng mabilis. Ngunit nadapa ang babae at sinabi, iwan mo na ako at umalis ka. Sumagot si Yehaw, walang oras para dyan. Hinailan niya ito ng malakas at itinapon papasok sa portal, pagkatapos ay tumalon din siya at nakalabas. Ngunit pagmulat niya sa totoong mundo, ay natagpuan niya ang sarili sa akademya na wasak. Hindi niya maintindihan ang nangyayari hanggang sa makarinig siya ng paparating na tao. Agad niyang ginamit ang stealth skill at nagtago. Maya-maya ay nakita niya ang pinanggagalingan ng ingay, dalawang sundalo. Sa sandaling iyon, ay nagsalita ang sistema at ipinaliwanag na ang pamilya ni Mo Care ay maraming kaaway, at isa sa kanila ay ang grupong tinatawag na Black Tiger. Naunawaan ni Yehaw ang lahat at napagtanto na si Mo Care ay dinukot at ang grupo ang kumokontrol sa buong paaralan. At tama nga siya. Isa sa mga pinuno ng grupo ay nasa main hall, kasama ang ilang estudyanteng nakagapos. Sa oras ding iyon, ay nahuli nila si Chan Chan at itinapon sa harap ng pinuno, na sinimulang bugbugin siya ng walang dahilan. Nang makita ito ni Feng, ay nagalit siya at sumugod upang umatake. Napaatras niya ang pinuno, ngunit gumanti ito at sinimulan siyang atakihin. Sa simula ay naiwasan ni Feng ang mga suntok, ngunit sa huli ay tinamaan siya at nagsimulang damyugo. At hindi pa doon nagtatapos, sa isang iglap ay inilabas ng pinuno ang kanyang baril at itinutok ito sa kanya. Wala nang magawa si Feng, handa na siyang barilin. Ngunit sa huling sandali, ay biglang bumagsak ang lahat ng sundalo sa lupa. Bago pa nila maintindihan ang nangyayari, ang pinuno mismo ay nagsimulang damyugo. Ano ang nangyari? Tama ang iniisip mo, dumating na si Yehaw. Bumagsak ang pinuno sa lupa. Lumapit si Yehaw kay Feng, na akala'y papatayin na siya, lalo na't matagal niya itong binubuli noon. Ngunit nagulat siya nang hindi siya pinatay ni Yehaw. Sa halip, ay tinanggal nito ang kanyang mga tali at pinalaya siya, at binigyan pa siya ng sandata. Hindi maintindihan ni Feng kung bakit siya tinulungan, ngunit tinanggap niya ito, kinuha ang sandata at tinapos ang pinuno.
Pagkatapos ay sinubukan niyang ibalik ang sandata kay Ye Hao, ngunit tumanggi ito at sinabing panatilihin niya ito. Nahihiyang nagtanong si Feng kung bakit bigla siyang naging mabait. Sumagot si Ye Hao, kung ayaw mo, ay ibalik mo. Kaya sinabi ni Feng, hindi na, itatago ko na, salamat. Pagkatapos ay sinabi ni Feng na gusto niyang maging tagasunod ni Ye Hao. Ngunit agad namang tumutol si Chan Chan at sinabing siya ang tanging tagasunod nito. Nagsimula silang magtalo kung sino ang magiging tagasunod. At si Ye Hao ay natutuwa lamang sa nangyayari. Hindi mahalaga kung sino sa inyo, sabi niya. Ang gusto maging tagasunod ko ay kailangang patunayan ang sarili, talunin ang mga sundalo at iligtas ang mas maraming tao. Tinanong siya ni Chan Chan, ikaw, saan ka pupunta? Sumagot siya, ililigtas ko si Mo Ke'er. Lumipat ang eksena sa dalawang sundalo na nagpapahinga. Nang tumayo ang isa, ay napansin niyang hindi gumagalaw ang kanyang kasama. Nang tingnan niya ito, ay naputol na ang leeg nito at patay na. Agad siyang naghanda ng sandata, ngunit biglang lumitaw si Ye Hao sa likuran niya at nagsabing, huwag kang gagalaw. Sabihin mo sa akin kung nasaan ang babaeng dinukot ninyo, si Mo Ke'er. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ay may dumating na napakalakas na tao at agad umatake kay Ye Hao. Nahirapan siyang salagin ang atake at bumagsak sa lupa. Sa mabilis na pag-iisip, ay nagkunwari siyang patay. Ngunit ang taong iyon, na siyang deputy leader, ay itinapat ang baril sa kanyang ulo, handang tapusin siya. Bigla, ay isang kakaibang liwanag ang lumitaw, at hindi na makakita ang lalaki. Nang mawala ang liwanag, ay nagulat siya, na wala na si Ye Hao. Tinawag niya ang mga sundalo, at nang makita nila si Ye Hao ay agad silang umatake. Nahirapan siyang makatakas. Ang deputy leader, na ang pangalan ay Red, ay umatake gamit ang mga makinaryang nagpapalabas ng napakaraming bala. Mabilis na umiwas si Ye Hao, at sa isang iglap ay gumanti gamit ang fire magic at ang kanyang espada, ngunit ang armor ni Red ay napakalakas at walang epekto ang kanyang mga atake. Hindi lang iyon, gumamit din si Red ng energy beam mula sa kanyang armor. Nahirapan si Ye Hao na umiwas at nasugatan siya, napagod na rin siya. Ngunit hindi pa rin tumitigil ang kalaban, ginamit nito ang pinakamalakas nitong atake. Bahagyang napigilan ni Ye Hao ang atake, ngunit lumala ang kanyang pagdurugo at humina ang kanyang lakas. Nag-isip siya ng paraan at humingi ng tulong sa sistema. Sinabi ng sistema, kailangan mong itaas ang iyong level gamit ang iyong points. Agad siyang sumagot, sige. At ginamit ng sistema ang kanyang points upang itaas ang kanyang level. At dahil sa pag-abot niya sa bagong level na iyon, ay nakakuha siya ng karagdagang kasanayan na tinatawag na explosion, at tumaas din ang kanyang depensa. Sa kabutihang palad, sa sandaling iyon ay umatake si Red, kaya ginamit ng ating bida ang magic shield at nagawa niyang harangin ang atake. At syempre, hindi inaasahan ni Red na buhay pa si Ye Hao, nagulat siya nang makita ito. Sinabi niya, sigurado akong hindi ka normal na tao, at inutusan ang lahat ng sundalo na umatake. Sa isang iglap ay nagpakawala sila ng daan-daang bala patungo kay Ye Hao, ngunit tumatalon siya pakaliwa at pakanan, pataas at pababa, at naiwasan ang lahat. Hanggang sa tinamaan niya ang isa sa mga sundalo, at pagkatapos ay pinabagsak ang lahat gamit ang fire magic. Lahat sila ay bumagsak maliban kay Red, na nakatayo pa rin. Ngunit hindi iyon nagtagal. Biglang sumugod si Ye Hao, nilinlang siya mula sa likuran, tinamaan ng fire attack at sinundan ng isang napakalakas na suntok na sumire sa kanyang armor. Hindi makapaniwala si Red, hindi niya maintindihan ang nangyayari. Ngunit hindi siya binigyan ni Ye Hao ng pagkakataong makapag-isip, sunod-sunod na suntok sa mukha at itinapon siya sa isang puno. Sa sandaling iyon, si Ye Hao ang nagwagi. Mukhang katawa-tawa si Red at ibinigay niya ang lokasyon ng isang kahon na maaaring buksan gamit ang susi. Agad na pumunta roon si Ye Hao, at nang buksan niya ito, ay lumitaw ang system screen na nagsasabing nakakuha siya ng 35,000 experience points. Ang kahon ay puno ng maraming bihirang kagamitan, kabilang ang isang susi ng kulungan, isang item na tinatawag na Medusa Tears, 10 sinaunang magic crystals, at marami pang iba. Pagkatapos ay pumasok si Ye Hao sa sistema at nalaman na na-unlock niya ang isang bagong karakter. Kung matatandaan mo, sa simula ay nakuha niya ang Crimson Emperor na nagbibigay ng lakas sa labanan at mataas na magic power. Ngunit ngayon, dahil sa dami ng kanyang nakuha na experience, ay na-unlock niya ang isang bagong karakter na tinatawag na Crazy Moss. Medyo nasabik si Ye Hao at agad itong sinubukan, ngunit napansin niyang hindi siya makagamit ng magic. Ipinaliwanag ng sistema na ang karakter na ito ay hindi para sa pakikipaglaban, kundi dalubhasa sa engineering, magic research, gemology, at iba pang larangan. Sa gitna ng lahat ng iyon, ay lumitaw ang isang makina, na dati palang kasama ng karakter na Moss bilang kanyang assistant.
Galit ito dahil ginagamit ni Yehao ang kakayahan ng dati nitong amo, at ipinaliwanag nito ang mga natatanging kakayahan ni Moss. Sinabi ni Yehao, kung mahusay siya sa magic, ay siguradong may kakayahan ka rin. Sumagot ang makina na kaya nitong pagsamahin ang mga bagay. Kaya binigyan ito ni Yehao ng 2 item, at matagumpay nitong pinagsama ang mga iyon upang makalikha ng bagong kagamitan. Ipinagmalaki pa nito ang sarili, kaya binigyan pa ito ni Yehao ng ilang piraso ng scrap at inutusan itong gumawa pa ng iba bago siya umalis. Pagkatapos, ay pumunta siya sa bulwagan kung saan naroon si Mokeer, kasama ang isang lalaki na pinipilit siyang ibigay ang impormasyon at mga mapa. Tumanggi siya, kaya sinabi ng lalaki na walang tutulong sa kanya dahil ang kanyang mga gwardya ay naging bato, at ang tanging paraan upang mailigtas sila ay ang Medusa Tears. Nang marinig ito ni Yehao, ay agad niyang inilabas ang item at ginamit ito, ngunit walang nangyari. Dinagdagan pa niya ang dami, ngunit wala pa ring epekto. Sa sandaling iyon, ay nagalit ang lalaking siling at sumugod kay Mokeer. Ngunit sa huling sandali, ay mabilis na dumating si Yehao at nagpakawala ng isang malakas na depensa. Kung tatanungin mo kung paano siya nakikipaglaban kahit ang napili niyang karakter ay hindi panglaban, ay simple lang ang sagot. Kaya niyang magpalit ng karakter anumang oras, at paunlarin ang bawat isa. Samantala, ay winasak ni Ling ang depensa, ngunit nailigtas na ni Yehao si Mokeer at dinala siya pababa. Nagpasalamat ang babae, ngunit sinabi ni Yehao, huwag mong isipin na ginagawa ko ito para sa iyo. Hindi kita hahayaang mamatay hanggat hindi mo ako binabayaran ng 1,000,000 coins. Pagkatapos ay idinagdag pa niya, at dahil lalaban ako ngayon, ay gusto ko ng mas malaking bayad. Sinabi ni Mokeer, kung mailigtas mo ako, ay bibigyan kita ng 10,000,000 coins. Sumagot si Yehao, deal. Agad siyang umatake kay Ling gamit ang apoy, ngunit nakaiwas ito at gumanti ng malakas na suntok na nagpatalsik kay Yehao. Ngunit hindi siya sumuko, tumayo siyang muli, hawak ang espada at kalasag at nakipaglaban. Maging si Ling ay gumamit ng mga espada, at ang laban ay naging matindi. Isang napakalakas na atake ang tumama kay Yehao, na nagdulot ng 20% pagbaba sa kanyang enerhiya. Ginamit ni Yehao ang item na ginawa ng makina at itinapon ito kay Ling, nagtagumpay itong gapusin siya at unti-unting binabawasan ang kanyang enerhiya. Ngunit madaling nakawala si Ling at muling umatake, na nagdulot ng malaking pinsala kay Yehao. Hirap na hirap siyang makawala, ngunit muli niyang ginamit ang item at muli rin itong nabigo. Ngunit sa pagkakataong ito, ay may bagong sandata si Yehao na ginawa ng makina. Sumugod siya, umiwas si Ling, ngunit nang tumingin siya pabalik ay wala na si Yehao sa harap niya. Sa likod mo, biglang lumitaw si Yehao at itinulos ang espada sa kanyang katawan. Sa wakas, ay nagsimulang damyugo si Ling. Ngunit sa parehong sandali, ay tinamaan din si Yehao. Bumagsak siya, hindi na makagalaw. Ngunit hindi pa tapos. Sa kabila ng pagkatalo, ay ginulat ni Ling ang lahat, ginamit niya ang isang item na nagbibigay ng napakalakas na likido na agad nagpanumbalak ng kanyang lakas, at nagbago siya sa isang nakakatakot na anyo ng halimaw. Lumapit siya kay Yehao, hinawakan ito sa leeg at sinimulang sakalin, handa na siyang patayin ito. At sa pagkakataong ito, ay halos wala nang magawa si Yehao, ubos na ang kanyang lakas. Ngunit ito na ba ang katapusan? Hindi. Ang mga tauhan ni Mokeer ay nakalaya na at agad na sumugod, tinamaan nila si Ling ng isang napakalakas na atake at itinapon ito palayo. Isa sa kanila ang gumamot kay Yehao. Pagbangon niya, ay nakita niyang halos hindi na makagalaw si Ling. At sa wakas, ay tinapos niya ito. Sa sandaling iyon, ay inalok siya ni Mokeer na sumali sa Team Mugang. At siya nga pala, ang pamilyang nagmamay-ari ng team na iyon ay ang pamilya ni Mokeer. Sa simula, ay tumanggi si Yehao, ngunit nang ipaliwanag ni Mokeer na kung sasali siya, ay makakakuha siya ng napakabihirang mga sandata at kagamitan. Bukod pa roon, siya at ang kanyang pamilya ay titira sa mga lugar ng mga Maharlika, ang pinakaprotektadong lugar sa mundo kung saan halos imposibleng makapasok ang mga halimaw. Kaya syempre, ay pumayag si Yehao. Ibinigay sa kanya ni Mokeer ang itim na card bilang patunay ng kanyang opisyal na pagsali. Pagkatapos, ay pumunta si Yehao sa ospital upang bisitahin ang kanyang ama, at naroon din ang kanyang kapatid. Nang makita ng staff ang itim na card, ay bigla nilang inasikaso si Yehao ng maayos, pinalipat ang kanyang ama sa pinakamalinis na silid, naglagay ng prutas at inayos ang lahat. Maging ang direktor ng ospital ay personal na dumating, humingi ng paumanhin sa anumang abala at ibinigay pa ang sarili niyang card. Sinabi niyang libre na ang paggamot at inutusan ang mga nurse na ibigay ang pinakamataas na kalidad ng gamot. Agad silang umalis upang kunin ang mga ito.
Ngunit bumalik ang hinala sa isip ni Yunfei at sinabi niya, posible bang may namamagitan sa pagitan ninyo ni Mo Care? Agad siyang pinigilan ni Yehao at medyo nainis, hindi, nakuha ko lang ang card dahil sumali ako sa Team Mogam. Lumipas ang ilang oras, bumalik ang mga nurse, at sinabi nilang lahat ng mahahalagang gamot ay ninakaw, at ang natitira na lamang ay mga simpleng painkillers. Nabigla ang direktor, paano ito nangyari? Sa sandaling iyon, ay nagpalit si Yehao sa karakter ni Moss. Lumitaw ang makina na siya lamang ang nakakakita, at hiniling niya rito na gumawa ng malakas na antidote kapalit ng mga ninakaw na gamot. Sinabi ng makina na mahirap iyon, ngunit susubukan niya. Tinanong ni Yehao ang direktor kung sapat ba ang natitirang gamot. Sumagot ito na pansamantalang lunas lamang ang mga iyon, ang tunay na gamot ay ninakaw at malamang ay ibebenta sa black market. Kaya kailangang hanapin ito ni Yehao at bumili agad. Agad siyang kumilos at nakahanap ng isang tao na nagbebenta ng parehong gamot. Nang dumilim na, ay pumunta siya upang makipagkita kasama ang kanyang kapatid. Naglakad sila patungo sa lokasyon, at pagdating nila ay agad lumapit si Yunfei sa isang kahon at sinabi, siguradong nandito ang gamot. Sinubukan siyang pigilan ni Yehao dahil mukhang bitag ito, ngunit huli na ang lahat. Isang kakaibang gas ang sumabog at bumalot sa kanila, lubos silang nakulong. Agad sinubukan ni Yehao na magpalit ng karakter mula Moss patungong Crimson Emperor, ngunit sinabi ng sistema na ang gas ay nakalalason at pinapahina ang koneksyon niya kaya hindi siya makakapagpalit. At hindi pa iyon ang pinakamasama. Biglang lumitaw ang nasa likod ng lahat at ang pinakamalaking shock ay ang doktor na iyon. Sinabi ni Yehao na pinaghihinalaan na niya ito mula pa sa simula dahil walang ibang makakagnakaw ng gamot kundi ang mga tauhan ng ospital. Tumawa ang doktor at sinabing nahulog na sila sa bitag. Ngunit bigla ay may mga bombang inihagi sa kanya. Bahagya niyang naiwasan at pagkatapos ay lumitaw ang isang magandang babae na agad siyang inatake kaliwat kanan at wala siyang nagawa. Tinanong ni Yehao, sino ka? Sumagot siya, ang pangalan ko ay Saiyo. Tinanong niya ulit, bakit mo kami tinulungan? Sumagot siya, personal na problema ko iyon sa doktor. Pagkatapos ay naghagis siya ng kakaibang kagamitan sa usok at tuluyang winasak ang gas barrier. Agad kinuha ni Yehao ang kanyang kapatid at pinainom ng antidote na ginawa ng makina na nagpanumbalik ng malaking bahagi ng kanyang enerhiya. Sa sandaling iyon, ay tumakbo sina Yehao at Saiyo upang habulin ang doktor, nagsimula ang habulan. Sinubukan ni Yehao na gamitin ang sistema, ngunit hindi pa rin ito gumagana. Tumalon siya mula sa mga gusali at hinarang ang doktor mula sa harap, habang si Saiyo naman ay mula sa likod. Ngunit gumamit ang doktor ng teleportation item at bumalik sa dating lugar. Agad na bumalik si Yehao sa kanyang kapatid. At gaya ng inaasahan mo, ay hawak na ng doktor si Yunfei. Lumayo ka, o papatayin ko siya. Bago pa makagalaw si Yehao, ay may isang lalaki ang biglang lumitaw at sinipa ang doktor ng malakas, pagkatapos ay agad na iniligtas si Yunfei. Tinanong siya ni Yunfei kung sino siya. Ako si Ancheng, sagot niya. Nagpasalamat si Yehao sa kanya, pagkatapos ay lumapit sa doktor at binigyan ito ng napakalakas na suntok, literal na napadikit sa pader ang katawan nito. Ngunit bago pa matapos, ay kinuha niya sa doktor ang isang syringe mula sa kanyang bulsa. At pagkatapos, ay sinimulan siyang bugbugin ng walang awa. Ngunit bigla, ay tumigil ang lahat. Parang nagyelo ang kanilang mga katawan, walang makagalaw. May isang tao na gumagamit ng mahiwagang kapangyarihan upang kontrolin ang kanilang isipan. Sa sandaling iyon, ay nakatanggap si Yehao ng mensahe mula sa sistema, kung gusto niyang alisin ang epekto, ay kailangan niyang gumastos ng 100,000 points. At malinaw na ginawa ito ng taong nasa likod ng lahat. Lumapit ito upang kunin ang doktor at tumakas. Ngunit bago umalis, ay sinubukan pang kunin ng doktor ang kanyang antidote. Sabi nga nila, ang kasakiman ang sanhi ng pagkatalo. Sa sandaling iyon, ay nakalaya si Yehao mula sa kontrol at agad na umatake. Ngunit ginamit muli ng kalaban ang kapangyarihan nito. Muling nilabanan ito ni Yehao, at agad na sumugod. Ngunit sa huling sandali, ay nakatakas ang kalaban na iniwan ng doktor. Ang doktor ay nagmakaawa sa takot, humihingi ng awa. Ngunit sa isang iglap ay tinangka niyang gumamit ng kakaibang syringe. Ngunit naunahan siya ni Yehao, at tinapos siya gamit ang kanyang espada. Sa wakas, ay natapos din. Matapos ang lahat ng iyon, ay inaya ni Saiyo si Yehao na sumama sa kanya sa isang auction. Pumayag siya. Inihatid niya muna ang kanyang kapatid pauwi, at pagkatapos ay sumama kay Saiyo sa auction na ginaganap sa isang kakaibang lugar na tinatawag na closed room. Lahat ng tao roon ay nakasuot ng cloak, at may isang tagapagsalita na nag-aanunsyo ng mga item, kung sino ang may pinakamataas na bid ay siya ang mananalo. Nagsimula ang auction.
Ang unang item ay isang bihirang magic necklace na binili ng isang misteryosong tao. Nang makita ito ni Ye Hao, ay napansin niyang kamukha ito ni Ancheng. Agad siyang nagpalit sa karakter na Moss at lumitaw ang makina na nagkumpirma sa kanyang hinala. Oo, siya nga si Ancheng. Tinanong ni Ye Hao ang makina kung matutulungan siya nito sa auction. Sumagot ito, oo, kaya kung suriin ang bawat item at bigyan ito ng rating mula 1 hanggang 5 bituin. Ngumiti si Ye Hao. At ngayon, mahal kong manunood, ang produktong ito ay isang napakalakas na elixir na kayang magpanumbalik ng enerhiya. Ngunit sinabi ng makina na hindi ito karapat-dapat bilhin dahil kung mapapaunlad ni Ye Hao ang antas ng kanyang karakter na Moss, ay kaya niyang gumawa ng ganito ng napakadali. Ngunit tulad ng nakaraan, ang bumili muli ng item ay si Ancheng. At ang nakakapagtaka, ay bumibili siya ng mga bagay na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Saan niya nakukuha ang ganitong kalaking pera, tiyak na may malaking lihim ang lalaking ito. Ang ikatlong item naman ay isang mahiwagang balabal na kayang lumipad. Ngunit sinabi ng makina na ang balabal ay kaya lamang lumipad ng 5 minuto, kaya't 2 bituin lang ang halaga nito. Gayunpaman, ay nagustuhan ito ni Ye Hao at gusto niya itong subukan. Pero pinayuhan siya ng makina na maging matalino at huwag gastusin agad ang lahat ng pera. Sumang-ayon si Ye Hao. At muli, si Ancheng ang bumili ng balabal. Ngayon, ay damako tayo. Sa ika-4 na item, isang artificial na puso na nagkakahalaga ng 2 milyon. Nang marinig ito ng lahat, ay sinabi nilang walang sinumang sapat ang husay sa engineering upang gamitin iyon, kaya't parang basura lang ito at walang bibili. Ngunit sinabi ng makina na ito ay napakahalaga, at kayang-kayang gamitin ni Ye Hao upang mapalakas ang kakayahan ng kanyang karakter na Moss. Kaya't walang pag-aalinlangan, ay binili ito ni Ye Hao. Nang tanungin siya ni Saiyo kung bakit siya bumili ng ganoong basura, ay sumagot siya na mahilig lang talaga siya sa mga makina. At ngayon, ang huling item. Ang pinakamahal at pinakabihira sa lahat, ang elixir ng muling pagkabuhay. Kaya nitong buhayin ang isang patay. Oo, may side effects, magiging parang zombie ang tao, uhaw sa dugo pero nananatili itong napakabihira at halos imposibleng malikha. Tinanong ni Ye Hao ang makina, kung mapapaunlad ko ang karakter ni Moss, ay kaya ko bang gumawa ng ganito? Sumagot ito, imposible. Kaya sa huli, si Ancheng pa rin ang bumili nito sa presyong 300 milyon. Doon nagwakas ang auction. Bumalik si Ye Hao sa totoong mundo at pauwi na siya nang bigla niyang makasalubong si Ancheng sa kalsada. Sinabi ni Ancheng na napansin niyang nagustuhan ni Ye Hao ang balabal, kaya ibinibigay niya ito bilang regalo. Hindi makapaniwala si Ye Hao, napakamahal nito, hindi ko ito matatanggap. Ngunit ngumiti si Ancheng. Walang problema, simpleng regalo lang yan. At iniwan niya ito kay Ye Hao bago umalis. Pagkatapos, ay pumasok si Ye Hao sa sistema at lumipat sa karakter ni Moss upang suriin ang artificial na puso. At matapos ang pagsusuri, ay nagpasya siyang gamitin ito upang lumikha ng isang humanoid na makina. Sinimulan niya ang proseso, pinili ang kasarian, ang anyo, at inilagay niya ang mukha ng kanyang ina. Ngunit may nangyaring kakaiba. Nagbago ang anyo, hindi ito naging kamukha ng kanyang ina. Ngunit hindi rin ito masama, sa katunayan, ay naging isang cute at kaaya-ayang robot. Pagmulat nito ng mata, ay tumakbo ito papunta kay Ye Hao, niyakap siya at sinabi, mula ngayon ay ikaw ang aking master. Ngumiti si Ye Hao, walang problema. Ngunit sa kanyang isipan, sasakupin ko ang mundong ito. Isang problema ang natapos, panibagong problema naman ang lumitaw. Dinala niya ang robot sa kanilang bahay at ipinakilala ito sa kanyang pamilya. Mula ngayon, ang pangalan mo ay Nana, at ikaw ang bahala sa lahat ng gawaing bahay. Ang unang utos, maghugas ng pinggan. Dahil maliit siya, ay tumayo pa siya sa silya upang maabot ang lababo, halatang naiinis, halos sumabog sa galit dahil ang layunin niya ay sakupin ang mundo, hindi ang maghugas ng pinggan. Ngunit nang tanungin siya ni Ye Hao kung masaya ba siya, ay ngumiti siya ng inosente. Pagkatapos nito, ay pinagawa pa siya ni Yunfei ng iba't ibang gawain, paglilinis ng sahig, paglalaba, at marami pang iba. Halos mamatay na si Nana sa galit. Mga hangal na tao, bulong niya sa sarili. At dito nagtatapos ang araw. Kinabukasan, ay bumalik si Ye Hao sa akademya na ngayon ay ganap ng naayos. Nagsalita ang direktor at sinabi, noong naganap ang pag-atake at pagdukot kay Mokeer, ang tanging naroon at nagligtas sa kanya ay si Ye Hao. Siya rin ang nanalo sa kompetisyon, kaya nararapat lamang siyang parangalan. Lumapit si Ye Hao habang ang lahat ng estudyante ay nakatingin, hindi makapaniwala. Paano nangyari yun, yung basura na level 3, siya ang pinararangalan. Nainis si Chan Chan sa kanilang sinasabi, ngunit bago pa siya kumilos, si Feng na ang umaksyon.
Hinawakan niya ang sinumang nagsasalita at sumigaw. Siya ang nagligtas sa inyo, dapat ninyo siyang igalang. Habang kayo ay tumatakbo na parang mga duwag, siya ang tumayo at lumaban. Pinatahimik ng direktor ang lahat at ibinigay kay Yehaw ang gantimpala, 1,000,000 coins at isang sinaunang scroll mula sa akademya. Nagpasalamat si Yehaw. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ay tumunog ang alarma. Yumanig ang buong lugar. Nagbabala ang sistema, may mga puwang na magbubukas. Hindi makapaniwala ang lahat, imposible, dapat ay protektado ang akademya. Ngunit boom, nagbukas ang mga portal sa iba't ibang lugar, at dumagsa ang napakaraming halimaw. Inatake nila ang mga estudyante ng walang awa, isa-isa silang pinapatay. Napuno ng sigaw ang buong lugar, nagkagulo ang lahat. Ang direktor ay agad na sumugod upang lumaban kasama ang ibang guro. Isang guro ang umatake sa isang halimaw gamit ang espada, ngunit hindi ito tinablan kahit na ang halimaw ay level 15 lamang, at mas mataas ang antas ng guro. Sa isang iglap ay sinapak siya ng halimaw at pinadikit sa pader. At nagsalita ang halimaw, ang aming lahi ay patuloy na pinapalakas ang aming pisikal na kakayahan. Ngunit bago pa ito makapagsalita, ay isang hiwa ng espada ang tumama rito at pinay-repiraso ito. Oo, si Yehaw iyon. Sa oras na iyon, ay tumatakbo ang lahat palayo, pero si Yehaw ay nanatiling upang labanan ang mga halimaw. Ang kalaban nila ngayon ay isang halimaw na parang manok ang itsura. At hindi lang si Yehaw ang humarap dito, naroon din sina Chan-Chan at Feng. Agad na umatake si Yehaw, gumagalaw ng mabilis pakaliwat pakanan, sunod-sunod ang mga tama at nag-iwan ng matitinding sugat sa halimaw. Ngunit iniwan niya ang huling atake sa kanyang mga kasama para tumaas ang kanilang level. Si Chan-Chan ang tumapos, malinaw na malaki na ang inimprove ng kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Ginamit niya ang kanyang magic at tinapos ang halimaw. Pagkatapos, ay lumabas ang tatlo at nakita nilang punong-puno ng halimaw ang paligid. Walang babala, ay dalawang halimaw ang sabay na umatake kay Yehaw. Pero wala itong epekto, madali niyang hinarang ang mga atake at gamit ang fire magic, ay tinapos niya ang mga ito sa loob lamang ng ilang segundo. Pagkatapos, ay nakita niya ang dalawang estudyante na humihingi ng tulong at sinabihan silang huwag mag-alala. Ngunit isang halimaw ang biglang sumulpat sa likod niya, ngunit mabilis siyang umiwas at nagsimula ang laban. Sunod-sunod na palitan ng atake, nagawa niyang patayin ang unang halimaw. Ang pangalawa, na parang lobo, ay sinunggaban ng espada gamit ang mga ngipin nito, pero sa sandaling iyon ay dumating si Feng at hinati ito sa dalawa. Ang natitirang halimaw ay natakot at tinangkang tumakas, ngunit pinigilan ito ni Yehaw gamit ang apoy at hinayaan si Chan-Chan na tapusin ito. Kitang-kita ang teamwork ng tatlo, habang sina Feng at Chan-Chan naman ay patuloy na lumalakas. Ang mga estudyante ay tuluyang namangha sa kanilang nakita. Inutusan ni Yehaw ang lahat na tumakbo papunta sa evacuation shelter. Habang naglalakad, ay napansin ni Chan-Chan na parang nag-aalala si Yehaw. Nang tanungin siya, ay sinabi niyang napakarami ng halimaw, kahit patayin nila ang ilan, sa huli ay mauubos din sila kung magpapatuloy ang laban. Kailangan nilang makahanap ng solusyon, kung hindi ay magiging malala ang kahihinatnan. Lumipat ang eksena sa buong lungsod, at doon ang tunay na shock. Wasak ang lahat, at may mga portal na bukas sa iba't ibang lugar. Ibig sabihin, ay hindi lang akademya ang inatake, parang bangungot ang nangyayari. Lahat ng tao ay nagtago sa underground shelter, maliban kina Yehaw, Feng at Chan-Chan, na patuloy na lumalaban at pumapatay ng mga halimaw. Ginamit ni Yehaw ang Eye of Truth at natukoy ang lokasyon ng natitirang mga halimaw. Inutusan niya sina Feng at Chan-Chan na pumunta malapit sa cafeteria dahil may mga estudyanteng kailangang iligtas. Nang tanungin siya kung ano ang gagawin niya, ay sinabi niyang haharapin niya ang natitirang halimaw at hiniling sa kanila na dalhin ang mga estudyante sa shelter pagkatapos. Agad silang sumang-ayon, at iniwan niya sila upang magtungo sa mas mapanganib na lugar. Habang papunta, ay tinanong niya ang sistema kung ilang experience points ang mayroon siya, lumabas na may 210,000 points siya. Maaari siyang magbukas ng bagong karakter o mag-upgrade ng kasalukuyan. Saglit siyang nag-isip at napagtanto na wala siyang oras para mag-aral ng bagong kakayahan, kaya pinili niyang i-upgrade ang Crimson Emperor gamit ang 210,000 points. Agad na nangyari ang pagbabago, lumakas ang kanyang bilis, mas naging malakas ang kanyang fire magic at nakakuha siya ng mga bagong espesyal na kakayahan. Para na siyang nasa ibang antas, halos kapantay ng mga halimaw. Nagpatuloy siya hanggang makatagpo ng isang halimaw na parang kabayo na umaatake sa isang guro at mga estudyante. Sa loob lamang ng ilang sandali, ay pinatay niya ito at inutusan ng guro na dalhin ang mga estudyante sa shelter. Ang dalawang estudyante ay labis na natuwa at sinabing muli silang iniligtas ng bayani.
Nagpatuloy si Yehaw at pumasok sa imbakan ng mga mahiwagang kagamitan ng akademya. Doon, ay isang babaeng estudyante ang umatake sa kanya gamit ang ice magic ngunit madali niya itong napigilan. Tinanong niya kung bakit siya nananatili roon at nalaman niyang ang pangalan nito ay Zue. Ayaw sumagot ni Zue at sinabihan siyang umalis, ngunit nagduda si Yehaw kung may kinalaman siya sa pag-atake. Itinanggi niya ito at muling pinilit siyang umalis. Nang tumanggi si Yehaw, ay handa na siyang umatake, ngunit biglang bumagsak ang kisame. Isang napakalaking gorilyang halimaw ang bumagsak mula sa itaas at agad sinubukang atakihin si Zue. Sa huling sandali, ay iniligtas siya ni Yehaw. Nagulat si Zue at tinanong kung bakit niya ginawa iyon, at sinabi niyang ang layunin niya ay iligtas ang mga tao, hindi saktan ang mga ito. Sinabi ni Zue na kahit anong gawin niya, ay hindi niya matatalo ang halimaw dahil ito ay level 45, isang demonyong halos imposibleng talunin. Ngunit kalmado lang si Yehaw, hindi yan magiging mahirap. Nagsimula ang laban, buong lakas na umatake si Yehaw habang umiiwas sa bawat suntok. Sumuporta si Zue gamit ang kanyang ice magic, at ang dalawa ay nagpakita ng napakagandang koordinasyon sa laban. Unti-unti nilang nabawasan ang enerhiya ng halimaw na lalong nagpagalit dito. Sinimulan nitong wasakin ang lupa habang sumisigaw. Agad itong tinamaan ni Zue ng ice magic at umatake ng mabilis, hindi malaman ng halimaw kung saan manggagaling ang susunod na atake. Sa pagkakataong iyon, ay lumapit si Yehaw mula sa likod at tinamaan ito gamit ang espada, na nagdulot ng malaking pagbaba sa kanyang life energy. Sa sobrang galit, ay lalo itong naging agresibo at patuloy na umatake, ngunit ang dalawa ay perpektong nagtutulungan at walang pagkakataon ang halimaw na makaganti. Sa huli, ay kumuha ito ng mga kahon at ibinato kay Zue. Dahil sa dami, ay muntik na siyang tamaan. Ngunit sa huling sandali, ay iniligtas siya ni Yehaw. At doon, ay lalo pang uminit ang laban. Sinamantala ng halimaw ang pagkakataon at hinuli si Yehaw, ngunit mabilis siyang nakatakas. Hinawakan niya ang kanyang espada at walang awang pinagtataga ang halimaw, na nag-iwan ng malalalim na sugat sa mukha at katawan nito. Sa kabila nito, ay nag-ipon pa rin ng natitirang lakas ang halimaw at muling tumayo. Nagbanggaan silang dalawa, parehong kahanga-hanga ang galaw at bilis. Ngunit sa huli, ay nahawakan ng halimaw si Yehaw at muntik na siyang mapatay kung hindi dahil sa pagdating ni Zue na gumamit ng ice magic. Agad sinamantala ni Yehaw ang pagkakataon, sinunggaban ng espada, at sa isang malakas na hiwa ay pinutol ang katawan ng halimaw. Sa wakas, ay napatay ito. Pagkatapos ng laban, ay tinanong ni Yehaw si Zue kung gusto niya ng tulong para makaalis, ngunit tumanggi ito at agad nag-teleport palayo. Pagkatapos ay lumipat si Yehaw sa karakter ni Moss, at sinabi ng kanyang makina na puno ng kayamanan ang lugar. Ngunit tumanggi siya, hindi raw tama na kunin ang mga iyon. Biglang dumating ang babala mula sa sistema, isang napakalakas na halimaw ang papunta sa underground shelter. Nang gamitin niya ang Eye of Truth, ay nakita niyang isang level 55 na halimaw ang target ang mga tao. Agad siyang sumugod, ngunit pagdating niya ay nabigla siya, ang halimaw na iyon ang pumatay sa kanyang ina noon. Lalo siyang nagnitnit sa galit ng insultuhan pa nito ang kanyang ina. Sumugod siya at pinutol ang braso ng halimaw, ngunit lumaban ito at nasugatan din si Yehaw. Dumating si Chanchan at ginamot siya, kasunod si Feng na tumulong sa laban. Ngunit hindi tinatablan ng halimaw, at ginamit nito ang kakaibang kakayahan, kinontrol nito sina Chanchan at Feng. Napilitan si Chanchan na pagalingin ang halimaw, habang si Feng ay umatake kay Yehaw kahit may malay siya. Sa gitna ng kaguluhan, ay patuloy na nasusugatan si Yehaw, ngunit pinuprotektahan pa rin niya si Feng. Hindi siya umaatras, may plano siya. Inutusan niya ang kanyang robot na gumawa ng antidote para mapalaya ang kanyang mga kaibigan. Habang hinihintay ito, ay tiniis niya ang lahat ng pinsala. Muli siyang inatake ng halimaw gamit si Feng at malubha siyang nasugatan. Ngunit sa wakas, ay natapos ang antidote. Agad niya itong pinainom kina Chanchan at Feng at napalaya sila. Mabilis na ginamot ni Chanchan si Yehaw habang si Feng ay nakipaglaban sa iba pang halimaw. Ngunit dahil sa sobrang dami ng kalaban, ay may ilan pa ring nakalusot patungo sa shelter. Kahit pagod na, ay hinabol pa rin sila ni Yehaw at pinatay. Ngunit sa puntong iyon, ay halos hindi na siya makatayo. Sinamantala ito ng halimaw, bigla nitong inatake si Yehaw at pinakawala ng isang nakal-alasong gas. Nahilo siya at tuluyang nawala ng malay. Sa kanyang isipan, ay nakita niya ang kanyang sarili bilang bata, nasa bahay at ang kanyang ina ay naghahanda ng pagkain. Niyakap niya ito, puno ng emosyon. Ngunit agad niyang napagtanto na hindi ito totoo, isa lamang itong ilusyon ng halimaw. Sa pamamagitan ng matinding konsentrasyon, ay nagawa niyang makalaya.
Pagmulat niya, ay malapit na siyang lumunin ng halimaw, ngunit biglang nagpakita ang sistema, ang kanyang Crimson Emperor form ay umabot na sa maximum level. Nagbago ang kanyang anyo at sumabog ang kanyang kapangyarihan. Madali niyang itinulak ang halimaw at pinulbos ito gamit ang kanyang ultimate attack. Sa wakas, ay napatay niya ito at nakakuha ng 200,000 experience points at iba pang gantimpala. Pagkatapos ng laban, ay bumalik siya sa normal at bumagsak sa lupa. Sinalo siya ni Feng habang si Chan-Chan ay nag-aalala sa kanyang kalagayan. Lumabas ang mga estudyante at ang direktor mula sa shelter, pinasalamatan siya at humingi ng tawad sa kanilang mga pagkukulang. Ngunit hindi pa natapos ang lahat, may natitira pang halimaw. Agad siyang tumungo roon at nakita ang isang babaeng napapaligiran ng mga halimaw. Iniligtas niya ito, ngunit bigla itong nagbago, ginamit nito ang parehong injection at naging isang halimaw na ahas na may level 58. Napagtanto ni Yehaw na siya rin ang babaeng tumulong sa doktor noon. Nagsimula ang matinding laban. Kahit anong atake ng halimaw, lason, ulap, at bilis, lahat ay naiiwasan ni Yehaw. Ngunit nasira rin ang kanyang depensa. Ginamit niya ang Eye of Truth upang alisin ang ulap at nagbanggaan ang kanilang mga kapangyarihan, bagyo laban sa apoy. Sa kabila ng kanyang pagod, ay ginamit niya ang natitirang lakas upang pagbanggain ang mga atake ng halimaw laban sa sarili nito. Sa huli, ay nalasan ito ng sarili nitong kapangyarihan at unti-unting namatay. Sa kanyang huling sandali, ay inamin ng babae na nais lang niyang mamuhay ng normal. Sa wakas, ay natapos ang lahat. Lahat ng halimaw ay nalipol. Ligtas na ang mga tao, ang pamilya ni Yehaw at sina Feng at Chan-Chan at ang iba pang estudyante. Ngunit habang nakatayo mag-isa, ay alam ni Yehaw na hindi pa tapos ang lahat. May mas malalim na dahilan sa likod ng mga pangyayaring ito. At kapag dumating ang susunod na sakuna, ay handa siyang humarap at patuloy na lalaban.